Hallelujah. Daan ng poong nariyan nga, tuwiriti handa sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao at nauunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang unang pagbasa po na ating narinig ay ang pangitain ni Sirach ukol kay Propeta Elias na nababalot sa isang ipo-ipo at ito ay dumarating na nakasakay sa isang nagliliyab na karwahe. Alam po ninyo, isa sa misyon ni Propeta Elias sa kaniyang pagbabalik ay upang wakasan ang galit at kaguluhan ng mga tao, upang tipunin ang lahat patungo sa Panginoong dumarating. Kaya naman sa Ebanghelyo, ito ay patungo sa tunay na Propeta Elias na dumating hindi lamang bilang hukom, kung hindi bilang isang pastol. Kaya nga sa Ebanghelyo, sinasagisag ni Propeta Elias si San Juan Bautista sa pamamagitan ng kaniyang mensahe ng pagpapatawad at pagsisisi. Inihanda ni Juan ang isang bayan para sa pagdating ng Panginoon. Ngayong panahon ng Adbyento, tayo din ay naghahanda. Unang-una, upang gunitain ang pagsilang ng ating manunubos. At ikalawa, upang ihanda ang ating sarili sa muling pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga ang tanong, kung alam po natin na may darating, dapat
mayroong tamang paghahanda. At ang magandang katanungan sa mga sandaling ito, kamusta na po ang inyong ginagawang paghahanda? Marahil marami sa atin abalang-abala sa mga external preparations. Abalang-abala sa mga palamuti, sa mga dekorasyon, sa mga regalong ipamimigay, sa pagpapaganda ng tahanan, sa paglalagay ng mga Christmas trees at Christmas decors. Wala pong masama sa mga ito, pero dapat mangibabaw sa atin ang tinatawag na internal preparations. Marami sa atin, maganda nga ang mga dekorasyon sa bahay, pero hindi naman naihanda ng mabuti ang kanilang mga sarili. Hindi naihanda ang kanilang mga puso sa pagdating ng Panginoon. Marami sa atin abala sa mga regalo, pero wala namang panahon sa pakikipagkapwa-tao at pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, mahalaga po na maihanda natin ang ating puso at kalooban sa pagdating ng Panginoon. Sa paanong paraan? Sa palagiang pagdarasal, sa pakikipagkasundo sa kapwa, pagbibigay ng kapatawaran, pakikibahagi sa banal na Eucharistia, at ang ating pagbabalik loob sa Ama sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Wala na pong higit na mas magandang preparasyon at mabisa o kalugod-lugod malibang maihanda natin ang ating mga puso para sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Bilhin mo man ang lahat ng pwedeng mabili sa Divisoria at Baklaran. Libo-libo man ang iyong mga regalo, wala itong magiging kabuluhan kung hindi naman naihanda ang iyong puso sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, ang mga panahon ng Adbyento, ito ang pagkakataon upang tayo ay maghanda. Gamitin natin ang pagkakataong ito upang magsisi, magbalik loob, makipagkasundo, at magbigay ng kapatawaran sa mga taong nagkasala sa atin. Mga kapatid, bawat isa sa atin tinawag upang maging propeta ng Diyos tulad ni Elias at San Juan Bautista. Bilang mga propeta, naway mabuting balita ng kaligtasan ang mamutawi lagi sa ating mga bibig. Huwag po nating sayangin ang bawat oras at pagkakataon upang maging instrumento ng kaligtasan ng Panginoon. Gamitin natin ang bawat panahon sa pamamagitan ng paggawa ng tama at pagpupuri at pagpaparangal sa ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, hindi madaling maging propeta sa ating kasalukuyang panahon. Subalit, ito ay posible kung makikipagtulungan tayo sa grasya
ng Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.